So, hello everyone. So, I am Yashama Kamal Masukat from BSSW 2A. So, now we will be discussing about my learning and reflection about the topic policy. So, the first question is, what was your initial understanding of the topic, or what was my initial understanding about the topic policy? So, initially, I understood policy as a set of principles or rules that guide our decision making and action within organizations, government, or other entities. So, these principles are often intended to achieve specific goals or outcomes and can be formalized through laws, regulations, or official document. So, policy can be also referred to the processes of creating or the implementing and evaluating these principles. So the second one is, how does the topic connect to your personal experiences or beliefs? So actually nahihirapan akong sorry guys. So actually nahihirapan akong i-connect ang topic na policy in my own experiences Kasi but tinry ko ang aking best. I try my best to connect the policy in my own experiences. Kasi class, when we say policy, ito yung mga kumbaga patakaran na kailangan nating sundin. Kumbaga pero, ang self ko kasi is parating hindi sumusunod ano ba yarn? So, ganito kasi yun. So, ito yung mga kumbaga patakaran na kailangan natin sundin. Pero, ang sarili natin, nahihirapan tayong sumunod sa mga patakaran na yon. Kasi nga, but anyway, within my experience sa school or sa CSU, na mayroong iba't ibang uri ng patakaran na naglalayong mapanatili na ang kaayusan at kaligtasan natin, mga estudyante or mga mag-aaral sa CSU. So, isa rito yung the uniform policy. Ito yung isa sa mga patakaran nila sa CSU, Kasi nga, ang pagsusuot ng uniforme ay, kumbaga, maaaring isang patakaran sa mga paaralan upang magkaroon ng pantay-pantay na anyo at, kumbaga, mapababa ang diskriminasyon base sa ating kasuotan. So, pangalawa sa kanilang patakaran o pangalawa sa aming paaralan na patakaran ay ang attendance policy. So, dito sa attendance policy, kumbaga, ang mga patakaran na ito ay, kumbaga, pagdalo sa maaaring ipatupad upang tiyakin namang ang mga mag-aaral ay nag-aaral ng wasto at hindi nagpapabaya sa kanilang responsibilidad sa kanilang pag-aaral. So, ang pangatlo dito ay ang Code of Ethics or the Code of Conduct. So, ito ay isang listahan ng mga inahasahang ugali at pag-uugali ng mga mag-aaral at guro sa loob at sa labas ng paaralan. Diba guys? So, the fourth one is the anti-bullying policy. So, isa sa kanilang patakaran na kumbaga naglalayong mapigilan at mabigyan ng aksyon ang mga insidente ng pang-aapi o di pang-aabuso sa loob ng ating paaralan. So, number 5 is the academic or the academic integrity policy. So, ito ay isang patakaran na, kumbaga, nagtatakda ng mga gawi at upang mapanatili ang integridad sa academic. So, dito sa mga patakaran na ito o ang mga patakaran na ito ay maaaring mag-iiba-iba. Depende sa kung ano man ang paaralan at kultura. Ngunit ang layunin nito ay mapanatili ang kaayusan at epektibong pamamahala ng educational na institusyon. So, the third question is, can you relate the topic any real-world situation or the current events? So, marirelate ko ba yung pinili kong topic na policy to any real-world situation or the current events? So, I think yes. Why? Kasi dahil katulad ng sa amin or di kaya sa aming sariling paaralan or di sa CSU ay mayroon kaming sinusunod na policy to maintain
kumaga to maintain ang kaayusan or di kaligtasan ng bawat estudyante. So katulad na lang ng uniform policy na kumbaga dapat mag-wear tayo ng uniform para ma-identify tayo ay estudyante ng CSU at tayo ay nagwe-wear ng uniform para pare-pareho tayo ng kasuotan sa school at to avoid discrimination ng iba't ibang kasuotan ng bawat estudyante. The fourth question is what were the interesting or surprising things you learned about this topic, which is the policy. So, sa paksa ng patakaran o policy, maaaring kaugnay na konsepto at prinsipyo na nagiging interesting para sa akin is una, ang proseso ng pagbuo ng patakaran. Kung paano ito nabubuo mula sa pagkilala sa isang issue hanggang sa pagpapatupad nito. Pangalawa, ang epekto ng patakaran sa lipunan at mga individual, no? Kasama na ang mga hindi inaasahang bunga nito. Tiyak na ang mga pag-aaral na patakaran ay hindi lamang tungkol sa mga batas at regulasyon, kundi pati na rin sa sa kanyang implikasyon at kontribusyon sa pagbabago sa isang lipunan. So, ang panglimang tanong, how have these insights impacted your perspective or the understanding? So, paano nga ba nakakaapekto sa ating perspective or sa aking perspective or sa aking understanding ang topic na policy? So, for me, ang mga natutunan ko mula sa patakaran or the policy ay, kumbaga, magiging maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa aking pananaw at pag-unawa na rin. So, ito ay nagbibigay sa akin ng mas malawak na kaalaman at perspektiba sa aming issue at suliranin sa panlipunan. So, the sixth one is, how can you apply what you have learned from this topic in your daily life or future studies? Paano ko nga ba maa-apply ang policy sa aking daily life or sa future studies ko? So, dito naman, para sa akin, sa aking pang-araw-araw na buhay o pag-aaral sa hinaharap sa pamamagitan ng pagiging mapanuri at mapanagot sa aking mga gawain at desisyon. So, the last question is, what are the key takeaways or the lessons you have learned from this topic? So, ang mga pangunahing aral na aking natutunan mula sa patakaran ay kung gaano kahalaga ang pag-unawa sa konteksto at mga implikasyon ng mga ito sa lipunan, pati na rin sa kahalagahan ng pagiging mapanuri at mapanagot sa pagtugon sa mga issue dito sa ating society or sa ating lipunan or the community. So that's all. Thank you for listening. Have a great day.